Nakayuko at nakaupo sa gilid ng king-sized bed na nababalutan ng kulay pink na kobre kama. Nakatakip sa mukha ang mga kamay na tila ba ayaw ipakita ang puot na bababanaag sa kanyang mga mata. Ilang sandali lang ay bumukas ang pintuan ng banyo. Kasabay nito ay ang paglabas ng puting usok na tila nagbabadya ng kapahamakan para kay Ann. Maya't maya ay maaaninag sa pintuan ng isang lalaki na may malaadones na pangangatawan. Umaagos sa makinis na balat nito ang mga butil ng tubig na nag-uunahan sa pagyakap sa kanya. Isang puting tuwalya lang ang nakatakip sa maselang bahagi nito. Tumigil naman sa pag-iyak si Ann at gulat na napatitig sa lalaki. Tila ba nagulat siya sa kanyang namastan. Hindi maaari. Kanina lang ang matandang lalaki ang kasama niya. Ngunit ngayon ay isang gwapo at matipunong lalaki nang nasa harapan nito. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sino ka? Sino ka sabi? Matandang lalaki nakabilis sa akin mula sa demonyo kong asawa. Hindi ikaw. Umiiyak na sigaw ni Ann. Walang imik naman na lumapit ang lalaki sa kanya at parang nanunubok. Nanilisik ang mga mata na humakbang si Jude patungo kay Ann. Bayad ka na. Kesyo matandang lalaki o ako. Mangyayari ang dapat mangyari. Naiintindihan mo ba? Inalog-alog niya pa si Ann habang mariing itong hinawakan sa kanyang balikat. Sabay tulak bigla sa kanya. Walang hiya ka. Akala ko ba iba ka? Katulad mo rin palang asawa ko na nagbenta sa akin. Pare-pareho lang kayong mga demonyo. Sinuntok niya pa ng ilang beses sa dibdib si Jude. Huwag kang maingay. Tumahimik ka na lang. Total magugustuhan mo rin naman ang gagawin ko sa'yo. Maya-maya lamang. Dahil sa takot, itinikom na lamang ni Ann ang kanyang mga bibig. Umiyak man siya o sumigaw ay wala rin mangyayari kasi mukhang nasa isang hotel sila na malayo sa downtown area. Ayan. Kung sana ay tumahimik ka pa kanina pa, eh di sana hindi na kita kinailangang sigawan. Akmang yayakapin na sana siya ni Jude nang bigla namang nag-iyak ito. Tigilan mo na ako, please lang. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. I know you're a gentleman, at hindi mo magagawa yun sa akin. Hindi na magbabago ang isip ko. Oo, gentleman nga ako. But I need your body tonight. At yan ang magaganap sa kwartong ito. Bigla na lang itinulak ni Jude si Ann, at dahil malakas ito ay wala nang nagawa ang babae. Hinablot pababa ni Jude ang kanyang panloob, at naganap na nga ang kanyang inaasahan. Bakit itunuloy mo pa rin? Nagmamakaawa na nga ako sa'yo but you turned a deaf ear to me. Sorry. Hindi ko sinasadya. Agaran namang tumayo si Jude at parang malaking pagsisisi sa paraan ng pag-angkin niya sa dating kasintahan. Sorry, Ann. Kung alam mo lang sana kung gaano kitang kamahal, nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Ngunit sa isip lang niya nasabi ang nawikang ito. Tuluyang nilisa ni Jude ang madilim na kwarto at hinayaan na lamang na magpahinga si Ann. Pagkalabas ay binilin na niya sa guard na bantayang mabuti ang kasintahan at huwag kalimutang dalhan ito ng masasarap na pagkain at bagong damit. Ang dumi ko na. Ang dumi-dumi ko na. Naiinis ako sa iyo, Jake. Bakit mo ako ibinenta sa lalaking to? Pumayag ako dahil sa sabi mo gagamitin mo ang pera para pampagamot sa nanay ko. Pero hindi ko lubos maisip na ganitong mangyayari sa akin. Humiga na lamang siya sa kama, pilit na ipinikit ang mata upang makalimot sa naganap sa kanila ng lalaki. Mahal na mahal kita, Ann. Handa akong ibigay ang buhay ko sa'yo. Sagutin mo lang ako ay lubos ng liligaya sa piling ko. Sabi ni Jude. Totoo ba yan?
Baka naman katulad ka din ng ibang lalaki dyan sa tabi-tabi. Matapos makuha ang matamis na oo ng nililigawan, ay bigla na lang nagbabago at hindi na tumutupad sa pangako. Ibahin mo ko. Sabay hawak sa kamay ng nililigawan at malagkit na tinitigan niya ito habang nagsasalita. Pag sinabi ko, ay tinutupad ko. Napayakap na lamang si Anne sa kasintahan. Naniniwala siya sa tinuran nito. Tumunog ang cellphone ni Jude. Tumawag ang kanyang ina. Hinahanap na siya nito. Andito lang po sa bahay ng mga kaibigan ko, ma. Opo, uuwi na po ako agad. Hindi na po ako magpapagabi sa daan. Sagot ni Jude sa telepono. Napalingon siya sa kasintahan at magsasalita na sana ito nang biglang, naiintindihan ko, Jude. Hinahanap ka ng mama mo. Wala naman akong karapatan para pigilan. Sige, umalis ka na. Baka abutan ka pa ng dilim sa daan. Sabay simangot at tatalikod sa kasintahan. Nako, ang mahal ko, nagsiselo sa mama ko. Ikaw kaya mas mahalaga sa akin, Anne. Alam mo naman kung bakit ko sila pilit na sinusunod, diba? Sana maunawaan mo. Okay lang ako, mahal. Sige na, umalis ka na. Tuluyan na nga nakatulog si Anne. Dala marahil ng pagod. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang dinanas niya kanina lamang. Maaga namang nagising si Jude kinaumagahan. Dahil nagigilty ito sa ginawa sa kasintahan, ay minabuti niyang bumili ng bagong damit para dito. Naisin man niyang bigyan ito ng bouquet of red roses tulad ng dati, ay hindi pa niya maaaring gawin sapagkat sure na mabubuking siya nito. Buksan mo pintuan! Utos ito sa bodyguard. Heto, pera. Bumaba ka muna sa restaurant at kumain. Alam ko nagugutom ka na. Nang makaalis ang bodyguard ay nagtakip ito ng muka gamit ang isang maskara. Maliwanag pa. Baka magkamali siya at makilala siya ni Anne. Bakit andito ka na naman? Hindi ka pa ba nasiyan sa ginawa mo sa akin kagabi? Sumbat naman ito sa dating kasintahan. You're a maniac. A freaking sex maniac. Nagkakamali ka sa iniisip mo. I just came here to give you this new set of clothes. Yun lang. At itong envelope na to. Sabay lapag nito sa mesa na nakadikit sa kama na may nakapatong na lampshade. I'm hungry. Gutom na ako. Konti lang nakain ko kagabi. At nangihina na ako. Agad na tumalima naman si Jude para kumuha ng makakain. Tumawag siya ng room service ng hotel. Ano gusto mong kainin? Don't make me guess. Please. Gusto ko ng tapsilog, mommy with egg, at mainit na kape. Just the ordinary one, hindi yung 3-in-1. Masyado matamis yun. Naiintindihan ko. Sabay tango at binaling atensyon sa kausap sa telepono. Makalipas ng ilang sandali ay dumating ng in-order niyang pagkain. Agad namang nilantakan iyan ni Anne. See? Wala akong masamang balak. Mabait akong tao. Naisa sanang umamin kay Anne ng mga oras na yon, but something deep inside him keeps on saying na wag muna. Hindi pa panahon para malaman niya. Salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Malambing na tugon nito. Bigla na lang lumayo si Jude. Kapag kasing nakukuryente siya sa mga malalagkit na titig ni Anne, but she stopped him from moving away. Maligo ka na lang muna. Alam ko naman na naaalibadbaran ka na sa suot mo. Mungkahin nito upang panandali ang makaiwas sa tukso. Nang makapasok na banyo ay mabilis na tumalima si Jude palabas ng silid. Nagpagpasyahan niya na bumalik na lamang mamayang gabi. Diyos ko, anong nangyari at nasabak ako sa ganitong buhay? Naging mabuti naman akong anak sa inyo. Wika niya habang nakaluhod sa may gilid ng kama. Munti ka na ako dun kanina. Kung hindi ko napigilan ng damdamin ko, malamang nabisto na ako ni Anne. Hindi ko maikakaila na mahal ko pa rin siya. Hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso ko. Nasa bar na siya ngayon at umiinom ng paborito niyang alak na galing pang ibang bansa. Sir, may tawag po kayo sa telepono. Luis daw po ang pangalan. Sabay abot ng bodyguard kay Jude ng cellphone ito. Hello, kumpadre, kamusta ka na? Tanong ni Jude.
Eto, dito pa rin. Sagot naman ni Luis sa kabilang linya. O bakit ka nga pala napatawag? May maganda ka bang ibabalita sa akin? Meron pare. Nahanap ko ng pinapahanap mo sa akin. Nahirapan pa nga ako nung una pero alam mo naman ako, pag sinimulan ko, ay tinatapos ko. So, what is the good news? Malungkot na balita pare. Niloloko ka lang ng asawa ni Ann. Hindi totoo na may sakit ang nanay niya. Matagal lang hindi umuwi si Ann sa kanila at medyo may tampuhan ang mag-ina kaya hindi ito napunta roon. So, she has no idea regarding the physical condition ng nanay niya. Hindi man lang niya sinubukang tawagan? Ayon sa source ko, binabara siya ni Jake tuwing magbabalak siyang pumunta roon. Tapos tinatakot niya ang pamilya ni Ann na huwag silang magkakamaling tawagan nito. Kung hindi, papatayin niya ang kanilang ate. Napakagakot talaga ng lalaking yan. Bulalas niya, galit na galit. Gustong gusto niyang tirisin na parang kuto si Jake. Sige Luis, pabantayan mo na lang ang pamilya ni Ann. Ang gusto kong gawin mo ay subaybayan mo si Jake. Alamin mo pare kung saan siya naglalagi at kung saan niya ginagamit ang perang pinambabayad ko sa kanya. Okay Jude, yun ang gagawin ko. Gabi na magpa siyang balikan ni Jude si Ann sa hotel. Hello, Miss Ann. Namiss mo ba ako? Tanong niya sa tonong para bang nang-iinis. Ikaw na naman. Akala ko matatahimik na ako ngayong gabi. Roses for you. Magandang binibini. Sabay abot ito sa kanya. Ano to? Suhol? Wala lang. Masama ba nabigyan kita ng roses? Thank you. Pinaganda mo ang gabi ko. Sabi ko naman sa'yo hindi ako masamang tao. Naniniwala ako. Pabulong niyang sabi. Dahan-dahan lumapit si Jude sa kinauupuan niya. Sinubukan niyang halikan ito sa kanyang mapupulang labi. Nagulat siya nang hindi ito nanlaban at nagsusumigaw. Pinagsaluhan nilang dalawa ang tamis, dulot ng pag-iisa ng kanilang katawan. Muling nanumbalik ang alaala ni Ann sa kanyang ex. Tila siya ang kasama nito ngayong gabing yun. Ann, gaano mo ako kamahal? Mahal na mahal. Siguro naman ipapayag ka sa nais kong mangyari? Oo naman, Jude. Handa na akong ibigay sa iyo ang matagal mo nang hinihingi. Salamat sa pagmamahal at sa tiwala. Naganap na nga ang dapat. Pinagsaluhan ng magkasintahan ng tamis ng kanilang pagmamahalan. Paano yan, mga kaibigan? Nanalo na naman ako. Kantsaw ni Jake sa mga kalaro niya. Aba Jake, mukhang sineswerte ka ngayon na. Sagot naman ni Miguel. Syempre naman. At yan ay dala ng katabi ko ngayon. Maganda na, sexy pa. Pahingi naman ng halik dyan, babe. Nagpaubaya naman ang babae. Alam kasi nito na kapag patuloy pang mananalo si Jake ay malaki ang magiging balaton niya. Nakakapagtaka naman ang buenas mo sa araw na to. Sabit ni Angel, isang maputi at magandang babae, ang bigla na lamang lumapit sa mesa. Anong ibig mo sabihin? Wala na ba akong karapatang manalo at swertehin? Maangas niyang sagot. Hindi naman sa ganon. Medyo kakaiba lang na para bang may hindi ka nais-nais na nangyayari. Ah, ang tinutukoy mo ba yung nandaraya ako? Hindi ko kailangan gawin yon, ano? Malakas to sa ibaba. Umupo ka na lang rito na masubukan mo. Sabay kompas ang kamay nito at itinuro sa bakanteng upuan. Nagpa-unlock naman si Angel. Tinanggal niya ang kanyang suot na racing jacket. Tumambad sa paningin ng mga naroon lalong-lalo na kay Jake ang angking kaseksihan nito. Bago tayo magsimula ulit, may ipupusta ka ba? Sapat na bang 500,000? Inilabas ni Angel ang isang bungkos na lilibuhin at nilapag ito sa mesa. Alright, that's more like it. Nagpatuloy ang laro at nanalo pa rin si Jake hanggang sa may mapansin si Angel sa sleeve ng kanyang coat. Ano yun nasa sleeve ng coat mo? Tanong ni Angel kay Jake. Ha? Nahihibang ka na ata, miss. Sir, baka pwede niyo tignan ang sinasabi ko?
Lumingin siya sa lalaki na nakatayo sa may likod niya. Sir, pasensya na po. Maaari po bang pakitanggal ng coat ninyo? So, naniniwala kayo sa babaeng yan? Ang hindi maganda sa inyo, kapag ako nananalo, aakusahan niyo ako na mandaraya. Sir, uulitin ko. Pakitanggal po ng coat ninyo. Sumunod na lang po kayo para hindi tayo magkagulo. Ha? Kayo na nga to nang aaway sa akin eh. How dare you accuse me of cheating? Sir, sundin niyo na lang po ang utos ko. Wala namang masamang mangyayari kung lumabas kayo na hindi guilty. Tatakaran kasi dito sa casino na bawal ang cheating. At mahigpit po namin na ipinapatupad yon. Hindi po yun nakabase sa laki ng pustahan ninyo o kung kayo ba ay kasalukuyang nananalo. Wala na ngang nagawa si Jake kundi ang sumunod. Alam niya naman na tama ang nakikita ng babae. Nag-iisip na lang siya ngayon kung paano niya ito malulusutan. Okay, tatanggalin ko na. Tinaas niya ang kanyang kamay bago niya inalis ang coat na suot. Kinuha naman ng lalaki ang coat at binuswisi ito. Ilang beses na binaliktad. Ma'am, mukhang nagkamali kayo. Wala po yung card na nakita niyo sa sleeve ng coat ni sir. Namulang mukha ni Angel, ngunit hindi ito nagpahalata at nagpatinag. Imposible. Alam ko nakita ko. My vision is still clear. Kung ganyan din naman nahahayaan niya naman dayang mga taong katulad niya, then, sa iba na lang ako magsusugal. Inisasagot naman ni Angel. Umamin ka na kasi, Jake. Kami rin kanina pa nagtataka why you kept on winning. Sagot naman ng iba pang mga players. Ganun ba? Okay, kung ayaw niyo ako rito, fine. Ako na lang aalis. Dali-dali siyang tumayo, ngunit dumating ang manager. Sinabihan ng mga kalaro na walang record na pandaraya sa lugar na iyan si Jake at VIP na siya ng casino. Tuloy ang paglalaro ng barahan ni Jake. Ngunit this time, nagbago ang ihip ng hangin. Dahil wala na nga ang kanyang bertud, ayon, minalas na siya. Naubos ang puhunan niya at mga napalalunan. Hello? Jude, pwede ba tayo magkita? Sabi ni Jake sa kausap na sa telepono. At ano na naman ang dahilan? Bakit ka makikipagkita sa akin? Wala ka na naman bang pera? Oo, Jude eh. Ayaw mo ate eh. Kung ganyan, bawiin ko na lang si Anne sa'yo. Nag-e-enjoy ka naman sa kanya, diba? Alright. Name the place and time. Grabe talagang ugali nitong si Jude. Nasa kanya na ang asawa ko, kuripot pa magbigay ng pera. Mag-aalas 8 na magtagpo sina Jude at Jake sa Royal Palace. Ito ang napili ni Jake na lugar para safe siya. Minabuti muna ni Jake ang pumunta ng coffee shop habang naghihintay. Umorder siya ng black coffee with roasted beans. Pantanggal ito ng hangover kasi malakas ang sipa nito. Ang tagal mo namang dumating, kanina pa ako rito, naiinip na ako. Sabi pa ni Jake. Wow, ikaw pa talagang may ganang mainis. Tandaan mo ako ang mayaman dito. At lalong-lalo na ikaw ang may kailangan sa akin. Astig ka rin ah. Kung wala ka nga lang bodyguard, di matagal na kitang inupakan. Why don't you try? Eh hanggang puta ka lang naman eh. You're nothing compared to me. Bastado na kita, Jake. Benenta mo si Anne sa akin kasi adik na adik ka sa sugal. Hindi rin pala totoo na may sakit ang ina niya. Natigilan si Jake sa pagsuntok kay Jude. Pusoy na siya kumbaga sa game of cards. Dapat magpakumbaba na siya. Otherwise, he might not get what he is asking from Jude. But don't worry. Ibibigay ko sa'yo ngayon ang amount na hinihingi mo. But this is going to be the last time. May pipirmahin kang agreement na hindi mo kailanman gagambalain si Anne at ang kanyang pamilya. Ganon? Ganon na lang? E paano kung hindi ako pipirma sa agreement? Alam mo na dapat ang sagot dyan, Jake. Sinanyasan ni Jude ang isa sa mga bodyguard upang iabot ang bag ng pera at ang folder ng agreement. So what is it? Pera? O perma? Sayong-sayo na si Anne at ang pamilya niya. Sawang-sawa na rin ako sa kanila, no? Pinirmahan ni Jake ang agreement. Kinuha ang bag ng pera at dali-daling nilisan ang coffee shop.
Binulungan ni Jude ang bodyguard na sundan niya ito upang malaman at makumpirma na sa sugal nga niya gagamitin ang pera. Nasaan na kaya siya? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kinakabahan at nananabik ako sa kanyang pagbalik. Ma'am, may binabibigay po si sir. Buksan po ninyong pinto. Ilalapag ko na lang po yung ibinigay niya. Marahang pinihit ng bodyguard ang doorknob. Sumilip muna siya bago tuluyang inilapag ang box of chocolates at teddy bear. Ang ganda. Pabulong na bulalas ni Anne. Sure ako na mamahalin ng mga to. For the first time in her life, she felt like a queen. Kakaiba pala mag-alaga ang lalaki na bumili sa kanya. May nakadikit pa na card sa box of chocolates na bigay ni Jude. Sa babaeng muling nagpatibok ng aking puso at gumising sa akin natutulog na damdamin. Maliman ang pamamaraan ng una nating pagkakalala. Pero sa bawat saglit na magkasama tayo, ay nagbabago ito. Sana'y maibigan mo ang alay ko mga tsokolate at teddy bear. Tanda ito ng aking pagpapakumbaba at pag-amin ng aking pagkakamali. Ang pananakit sa'yo nung unang gabi tayo nagkasama. Nakaka-touch naman. Bulong ni Anne sa kanyang sarili. Hindi ko naman akalain na ganito palang karomantiko ang lalaking to. Aaminin man ni Anne o hindi, ay unti-unti na rin nahuhulog ang damdamin niya sa lalaki. Sana siya na lang ang naging asawa nito nung una pa lang at hindi na si Jake. Magkaiba kasi sila ng pagkatao. Kumbaga si Jake ay isang barumbadong nanggaling sa kung saang bundok at ang lalaki namang ito ay may stulang prinsipe o hari na handang ibigay ang lahat para sa kanya. Pero parang familiar ang style ng panliligaw niya. Bigla na lang nasambit ni Anne sa kanyang sarili. Katulad lang siya ni Jude, mabait at maginoo. Hindi kailanman nagbago kahit nang naging sila na. Binuksan naman ni Anne ang box of chocolates at kinain ang laman nito habang hinihintay ang muling pagbalik ng kanyang hari sa munti nilang kaharian. Gising ka pa ba, aking binibini? Bungad niya habang kumakatok sa pintuan. Oh, bakit ngayon ka lang dumating? Naalimpungatang sagot naman ni Anne. May inasikaso lang ako sa aking negosyo kaya naantala ang aking pagdalaw sa'yo. Pwede na ba akong pumasok? Sinuklay-suklay muna ni Anne ang kanyang buhok at inamoy ang sarili bago ito sumagot. Sa bagay, kaliligo lamang niya, ilang oras lang ang nakaraan kaya mabango pa siya. Sige, maaari ka nang pumasok. Naamoy niya ang halimuyak ng isang pamilyar na pabango ayon sa alaala ni Anne. Ganyan na ganyan din ang pabangong ibinigay niya noong nakaraan kaarawan ni Jude. Hindi kaya, pero imposible. Matagal na panahon na yon. Maaaring may asawa na siya at mga anak. The last time she checked his Facebook account, nasa Canada ito. Subalit hindi niya alam ang status nito kasi nakalock. Sorry kung late ako. Okay lang. Tugon niya habang marahang nagkibit balikat. Magsasalita pa sana si Jude nang bigla niya itong sinugaban. Natumba sila pareho sa malambot na waterbed. Hinalikan at niyakap niya ito ng mahigpit. O niya na-confirm na iyon nga ang brand ng perfume na naregalo niya sa ex. I need you tonight. Make me happy. Bulong niya sa tenga ni Anne. Sabay halik dito na siya namang nagpaigting sa pagnanasa niya. Oh my, yes. Gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Marahan na hinaplas-saplas naman ang mga bisig niya. Muli na namang pinagsaluhan ng dalawa ang ligaya. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang kasamang puot sa puso ni Anne. Malapit na yata akong mahalata ni Anne. Nagkamali yata ako sa ginamit na perfume. Napansin ko kanina na parang naaalala niya ito. Ano kayang dapat kong gawin para hindi siya makahalata at mawala ang kanyang pagdududa? Kinakausap ngayon ni Jude ang sarili gamit ang kanyang isip. Lingid sa kaalaman niya, si Anne ay gising na at pinapakiramdaman ang kanyang kilos. Sure ako na si Jude lang ang gumagamit ng scent na yan. Ngunit, pwede din namang mali ako. Popular naman ang brand na yun at maraming lalaking maaring magkagusto na gamitin yun.
Malalim na ang gabi nang parehas silang makatulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Jude at nang mapagtanto na mahimbing ng tulog ni Anne, ay agad itong nag-shower at agad na umalis. Kailangan ko makaalis agad. Mahirap na hindi niya ako paalisin kapag nagising na siya. At baka hindi ko masagot ang mga tanong niya. O baka ayaw kong sagutin. Nag-iwan na lamang ng love note sa my bedside table si Jude. Ilang minuto lang ay lula na siya ng kanyang Ferrari Spider. At dahil matuloy nitong magpatakbo, agaran niya namang narating ang mansyon niya sa Batangas. Isa ang bahay na ito sa mga properties na naipundar niya sa perang inipon niya noong siya nagtatrabaho pa sa Canada. Yes, mayaman ang kanilang angkan. Ngunit ayaw ni Jude na umasa sa mamanahin niya sa kanyang mga magulang. Aling Teresa, paluto naman ako ng tapsilog at patimplan na rin po ako ng black coffee. Agarang utos niya. Pagbungad niya sa kusina. Sige po sir, pahahatid ko na lang po sa bedroom ninyo. Sagot naman ng matandang katulong. Sa may veranda po, Manang. Doon po muna ako magpapalipas ng oras. Okay po sir. Si Aling Teresa ang pinakamatanda sa mga katulong niya sa bahay. Kung tutuusin na pwede na sana itong magretiro. Kaso sabi niya na aantayin na lang muna niyang maikasal si Sir Jude niya, then okay na. Bata pa lang kasi si Jude ay andun na siya sa pamamahay na yon. Napamahal na sa kanya ang bata na parang tunay niya ng apo. Masyado pang maaga para malaman ni Anne ang aking lihim. Ano kaya ang dapat kong gawin para maiwasan ko ang kanyang paghihinala? Kapag hindi naman ako nagpakita na matagal, ay baka lalo niya akong pagdudahan na may tinatagong lihim sa kanya. Matalino si Anne. At makasilip lang ito ng konting butas, ay kayang-kaya niyang pagdugtong-dugtongin ang mga pangyayari. Nasa malalim na pagmumuni-muni ang gwapong bachelor nang maulinigan ang tawag ni Aling Teresa mula sa ibaba. Nakagawian na kasi itong mag-abiso muna bago umakyat. Isang paraan ng pagbibigay respeto sa kanyang senyorito. Sir Jude, luto na po ang tapsilog at nagtimpla na rin po ako ng kape ninyo. Dadalhin ko na po ba dyan? Ay sige po, Manang. Nagdala na rin po ako ng ketchup para sa itlog. Sabay lapag ng food tray sa isang malapit na mesita na yari sa bakal at salamin. Salamat, Manang. Talagang mahal na mahal niyo ako Nagulat pa ang matanda nang bigla niya itong yakapin. Ang bango naman. Sure ako mapaparami ako ng kain na to. Nang makababa si Aling Teresa ay pinagpatuloy nito ang ginagawa niya. Abala siya dito nang dumating ang isa sa mga bodyguard ng kanyang senyorito. Manang! Baka naman may natirang almasal pa dyan. Gutom na rin kasi ako. Sabi naman ni Jose. Aba, teka. Alam ko may konti pang sinangag dito at meron pang itlog. Okay lang ba sa'yo? Nako, okay na okay po yan. Sabay kuha sa inabot na plato ng matanda. Kape, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Huwag na po, Manang. Ako na lang pong gagawa niyan. Nakakahiya naman po sa inyo. Nako, itong batang to. Ngayon pa, kumbaga mahihiya sa akin. Halos parehas lang kayo ng edad ni Sir Jude, kaya apo na rin ang turing ko sa inyo. Kinuha niya ang coffee pot at ibinuhos ang laman nito sa tasang kanina pang nakaabang sa may komedor. Salamat po, Manang. Super bait niyo talaga. Sabi pa ni Jose. Teka nga, maiba nga ako. Saan ba kayo nagsususuot ni Sir Jude nitong mga ilang araw at di kayo nauwi dito? Po? Ay, gustuhin ko man pong ipagtapat Manang sa inyo hindi po maaari. Kabilin-bilinan kasi niya na sikreto daw to. Isang malupit na sikreto. Aba, ang batang ire. May kung ano-anong sikreto pang nalalaman. Di sige, kung ayaw niyang malaman ko ay okay lang. Kumbaga ako lang ay nag-aalala. Baka kung ano na yan at baka mapahamak siya. Huwag kang mag-alala, Manang. Di ko naman po hahayaang may mangyari kay senyorito. Matibay ere. Sagot pa ni Jose. Nagyayabang ka na naman. Talagang dapat lang na hindi siya mapahamak, kundi malilintikan ka sa akin. Tanghali na magising si Anne. Mababanaag sa kanyang mga kipot na labi ang ngiti. Naging ubod ng tamis. Bakit nga ba hindi? She just had the best sex of her life kagabi.
May lakip itong pagmamahal. Matapos ang ilang beses nilang pagsisiping, ay unti-unti nang nade-develop ang feelings sa lalaking yon. Hindi nga niya maintindihan ang sarili kung bakit nangyayari iyon. Para bang matagal niya na siyang kakilala. Ang gwapo niya. Napaka-gentleman pa. Wala na talaga ako mahihiling pa. Nagsasalita siya habang nagsashower sa banyo. Matapos noon ay umupo siya sa upuang yari sa nililok na kahoy na upholstered with leather. Iginala niyang kaniyang paningin sa buong kwarto at noon lang niya napagtanto na ito ay mamahalin. Nakita niya sa isang corner na ito ay isang minibar. Lumapit siya rito. Kumuha ng baso at matapos makapili ng alak ay nag-decide na uminom. Sino kayang lalaking yun? May malaking pagkakahawig kasi siya sa aking ex na si Jude. Mga kilos at pati pabango na gamit niya ay katulad rin ng sa ex ko. After she had drunk so much, nagpa siya ng mahiga muli. Hindi pa naman siya nagugutom so mamaya na lang siya magpapa-order ng breakfast sa bodyguard na nakabantay naman sa labas ng pintuan. Huwag ka mag-alala, mahal. Pangako, babalikan kita. Mag-aaral lang ako saglit sa Canada. Pagpapaalam ni Jude. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Ramdam ng puso ko na ayaw sa akin ng iyong magulang. I'm not that stupid. Oo, aaminin ko sa'yo. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako mangingibang bansa eh. May pangarap din ako. At sa pangarap na yon ay kasama ka. Ayokong umasa sa manang matatanggap ko mula sa aking mga magulang. Talaga bang pag-aaral lang ang gagawin mo doon? Wala kang ibang babae? Anne, ikaw lang ang laman ng puso ko. Lumipas man ang pamahon, tumanda man tayo, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Sabi mo mahal na mahal mo ako. Bakit parang bingi ka sa kahilingan ko? Ang dami namang magagaling sa universidad sa Maynila. Why do you need to go to Canada? Mahal, mas magandang oportunidad sa Canada. Oo, aaminin ko na maraming dekalidad na universidad sa ating bansa. Pero iba pa rin ang graduate sa isang prestiyosong university doon. It's such a big thing for me. Ganito na lang, Jude. Dahil mukhang nakapag-decide ka naman na iwanan na ako at ipagpalit sa iyong ambisyon. Maghiwalay na lang tayo. Para at least both of us are free. Kung talagang tayo at kung talagang mahal mo ako. Tulad nga na iyong nabanggit. Then destiny will lead us to each other again. Anne, wag naman ganito. I care so much about you. Ngunit, kung hindi naman ako pupunta ng Canada, malaking pagkakataon ng pakakawalan ko, please. Don't make me choose. Malaya ka na, Jude. Paalam. Hanggang sa muli natin pagkikita. At kung mangyayari man yung pinapangako mo, hindi ako aasa para hindi na ako lubos masasaktan. Don't be so stubborn, mahal. Hindi ko kakayanin pag mawawala ka sa buhay ko. Mahal! Sumisigaw si Jude pero hindi na siya narinig ni Anne. Tumalikod na ito at naglakad palayo sa kanya. Sino nga ba sa kanila nagkamali? Si Jude ba? Dahil mas inuna niya ang kanyang ambisyon at sumunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang? O si Anne, na namagmatigas kahit sa loob ng kanyang puso ay umaamin siyang mahal na mahal niya ang kasintahan? Life moves in mysterious ways, ika nga. Makalipas ang ilang taon ay muli silang pinagtagpo. Hindi man sa magandang pamamaraan, subalit sapat ng patunay na bigyan sila ng tadhana ng isa pang pagkakataon. A chance to correct what they did wrong at ipagpatuloy ang kanilang naudlot na pagmamahalan. Ma'am? Ma'am, gising na po ba kayo? Tanong ng bodyguard. Nagulantang naman siya sa narinig. Nakaidlip pala siya na hindi niya namamalayan. Gising na ang kanyang diwa, pero ramdam pa rin niya ang pangungulila sa kanyang ex.
Oo, gising na ako. Bakit? O-orderan ko na po ba kayo na makakain? Baka kasi gutom na kayo? Sige. Tapsilog at black coffee na lang. Please make sure na mainit yung kape. At kung maaari ay yung walang sugar. Masakit kasi ang ulo ko. Sige po. Makaraan ng kalahating oras ay dumating na ang pagkain. Ma'am, andito na po ang almusal ninyo. Pasok ka na lang at ilapag mo sa may lamesa. Okay lang po ba na pumasok ako, ma'am? Yes, kuya, no worries. At para hindi mailang ang bodyguard ay nagkunwari itong pumasok sa banyo. That way, he can freely put the food doon sa mesa. Ang sarap naman ito. Katulad siya nung niluluto ni nanay. Nangilid ang luha niya sa kanyang mga mata nang biglang maalala ang mahal nitong ina. Kamusta na kaya siya? Gumaling na kaya siya? Gusto ko sana siyang bisitahin. Pero kung mananatili akong bilanggo rito, ay hindi ko magagawa yun. Ano kaya kung pakiusapan ko yung lalaki? Baka sakaling payagan niya akong puntahan si inay. Miss na miss ko na kasi talaga siya. Pagkatapos kumain ay binuksan ni Anne ang television. Maaga pa lamang at malamang ay mamayang gabi na naman darating ang misteryosong guy. Nananabik na nga siya sa oras na yon. Kasi miss na miss niya na rin ang mahigpit niyang yakap at matamis niyang halik. Kailangan ko umalis, Sarah. Kalimutan mo na ako. Sabi ng lead actor sa TV. Mahal na mahal kita, Adrian. Hindi pa ba sapat na patunay na nagpabuntis ako sa'yo? Sagot naman ng bidang babae sa TV. Intindihin mo naman ako. Para naman sa atin tong gagawin ko. Kailangan ko lang sundin ang utos ng aking mga magulang pansamantala. Ang sabihin mo takot ka sa kanila. Isang salita lang nila ay agad mo akong iiwan. Ramdam ko na naging parausan mo lang ako. Nakakamali ka ng iniisip mo, mahal. Alam naman nating dalawa na matatanda na sila. Ilang taon na lang ay mapapasakin ang mga ari-arian na napondar nila. Ano ba naman yung paligayahin ko sila kahit sandali lang? Mabulaklak ka talaga magsalita. Napakangang ko para maniwala sa'yo. Ano bang tunay na kailangan mo para maniwala ka sa akin? Sabihin mo, mahal, at agad kong gagawin. Pakasalan mo ako. Pag nagawa mo to, ibig sabihin nun, mahal mo talaga ako. Sabi pa ng bidang babae. Napatigil sandali ang lalaki. Napaisip. Paano na to? Kapag pinakasalan niya ang kanyang kasintahan, ay hindi na siya makakaalis ng bansa. Unless of course, mananatili itong sekreto. Yun bang ilang tao lang nakakaalam? Sige, kung yan ang gusto mong patunay, tutuparin ko. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para ayusin ang lahat. Makaraan ng ilang araw ay nasa harap na ang dalawa ng altar. Sarado kasi ito dahil pinakiusapan ng lalaki at pamilya niya sa pare na ito ay maging isang private affair. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak at makakasama panghabang buhay? Opo, padre. Sabi ng bidang lalaki. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak at makakasama panghabang buhay? Opo, padre. Sagot naman ng bidang babae. Nakasal nga sila ng walang kahirap-hirap at walang sino mang nakakaalam. Masayang-masaya ang babae. Sa wakas ay legal na siyang bahagi ng pamilya ng lalaki at hindi na illegitimate ang pinagbubuntis niya. Buwan ang dumaan bago tinawagan ng lalaki ang asawa. Nagtataka ang babae kung bakit ganong katagal. Mabuti naman at naisip mo kaming kamustahin ang anak mo. Mahal, pasensya na. Naging busy lang ako sa pag-ayos ng mga kinakailangan sa universidad. Ganon? Hindi mo man lang kami na-miss? Naiinis na ang lalaki sa pananalita ng babae. At least I called you. Yan sana ang sasabihin niya. Ngunit hindi niya ito ginawa kasi baka manghinala ito na may kababalaghan na nagaganap. Lingid kasi sa kaalaman ng babae na peke ang kasalang nangyari sa kanila ng lalaki. Pinagbigyan lang siya ng lalaki para malaya itong makaalis.
Bayaran lahat ng mga taong nasa kasal nila. Kasama na rito ang pare, mga ninong, at kanyang mga magulang. Tahan na mahal. Hindi na ako uulit. Hayaan mo. Dadalasan ko na ang tumawag. Sigurado ka dyan? Namimiss na kasi kita kaya ako nagkakaganito. Ma'am, andito na po si sir. Talaga? Oo, may wag mo muna siyang papasukin. Agarang pinatay ni Ann ang TV. Marapit sa salamin upang matiyak na maayos ang kanyang itsura. Hello? Namiss mo ba ako? Nagpapatawa ka ba? Bakit naman kita mamimiss? Sa gwapo ko ba namang to? You must be blind. Tumawa ng malakas ang lalaki. Bakit ba ang tagal mong nawala? Tulad ng dati, may inasikaso lang ako na importante. Mas mahalaga pa sa akin? Kulang pa ba ako para makompleto ang buhay mo? Nagulat naman ang lalaki sa sinagot ni Ann. Tingin niya ay nanunubok na ito. Mamahalaga ka rin sa akin. Kaya nga kita pinaalagaan sa mga bodyguards ko, diba? Sagot naman ni Jude kay Ann. Buti nga ang mga yan laging andyan. Ikaw parati kang wala. You cannot even spend quality time with me. Sige, para hindi ka na magtampo. Lalabas tayo tonight. Sure ka? Hindi ka napipilitan? Dahil sa pagkakaalam ko ganyan kayo mga lalaki. Kapag nasusukol na, ay kung ano-ano ng palusot para lang hindi kami mainis sa mga babae. Sigurado ako, miss. At hindi po ako nagpapalusot, Sincere ako sa paanyaya ko. Bagamat napilitan, pumayag na lamang si Jude na ilabas si Ann para maibsan ang pagdududa nito. It's also a nice way na mawala sa isip niya ito na siya'y kanyang alipin. Gabi naman ngayon at sa restaurant na pagdadalan niya ay walang makakakilala rito at wala rin manggugulo dahil sa kanya naman ito. Salamat. Salamat sa pag-aaruga sa akin. Walang anuman. Magpapakuha ako na isusuot mo sa aking bodyguard. Iba ka talaga sa mga nakilala kong lalaki. Ngumiti na lamang si Jude at lumabas ito panandalian ng kwarto upang malayang makapag-ayos si Ann at matawagan na rin niya ang manager ng kanyang restaurant at abisuhan nito na pupunta sila doon mamaya. No worries siya kasi lahat naman ng mga empleyado na kinuha niya ay mapagkakatiwalaan. Here we are. Wow, ang ganda naman dito, mukhang mamahalin na. Pinili ko talaga ang lugar na to para sa atin. Teka, bakit ko konti lang ang kumakain dito? Kasi gabi na. Malamang tapos ang mga tinatawag nilang rush hour. Tama naman si Jude. Around 10 p.m. naman na kasi. Meaning, halos wala na talagang kakain sa restaurant dahil tapos na sila kanina pa. So, ano gusto mong kainin? Iniabot niya ang menu kay Ann. Alam ko na mapapalaban na naman ako mamaya pag uwi natin. May kapilihan ng tono ng kanyang boses. Piliin mo na ang nais mo, aking binibini. You are my queen, remember? Napangiti naman si Jude sa tenoran nito. Totoo naman kasi at ramdam niya ito. Walang biro. She never felt so happy. Bakit pala dito mo ako sa restaurant na to dinala? Bukod kasi sa malayo parang wala naman atang masasakyan kung sakaling masiraan tayo. Huwag kang magpiro ng ganyan at baka magkatotoo. Pagsaway naman ni Jude kay Ann. Oh, may superstitious belief ka rin pala. Pasensya na. Naman ako kasi to sa aking mga magulang na negosyante. Alam mo, that feng shui thing? Naiintindihan ko. Pero si inay kasi hindi siya naniniwala sa ganon. Praktikal na babae yun At naiiyak na naman siya. What's wrong, my queen? Namimiss mo ba ang nanay mo? Oo, matagal ko na siyang hindi nakikita. Tapos ang nabanggit pa ni Jake, ang demonyo kong asawa last time na may sakit daw siya. Gusto mo ba siyang bisitahin?
Papahayag ka ba sakaling hilingin ko sa'yo? Nakatuon sa kausap ang paningin habang sinasabi niya ito. Nanay mo yan. Mahalaga siyang tao sa buhay mo. Sino ba naman ako para hindi pumayag? Tandaan mo, binili kita, hindi para tratuhing bilanggo. Naaawa ako sa kalagayan ng iyong ina. Tumayo naman si Anne sa kinauupuan niya at lumapit siya kay Jude. Niyakap ito ng mahigpit. So, kailan mo balik bisitahin ang nanay mo? Bukas sana kung okay lang. Alright, I will make some arrangements. Siyempre, kailangan ko mag-guarantee ang security mo habang andun ka. Sana hindi mo masamain. Wala akong problema tungkol dyan. Tugon naman ni Anne. Ipinagpatuloy na ng dalawa ang kanilang pagkwentuhan habang kinakain ang order nila. Waiter? Lumapit ang isang waiter sa mesa nila. Ano po yun, sir? May additional orders pa po ba kayo? Yup, order kami ng alak. Anong wine ang prefer mo, Anne? Kahit alin? Hindi naman ako pihikan sa wine. Sige, black label na lang. Damihan mong yellow, ah. Noted, sir. Dalhin ko na lang po kaagad ang order ninyo kapag ready na. By the way, masyado namang formal kung tatawagin kitang miss lagi. Is it alright if I call you by your first name? Tanong ni Jude kay Anne. Why? Tayo na ba't naisip mong tawagin ako by my first name? Pabiro naman niyang sagot kay Jude. Agad namang namula ang mukha ni Jude. Uy, biro lang. Mamaya mapikon ka eh. Iwanan mo na ako rito. At ako ang magbabayad sa kanain natin. No, naiintindihan ko naman. Wala pa pala akong karapatan. Sagot naman ni Jude. Sinabi ko lang na joke lang, diba? Cheer up. Okay lang sa akin. Napangiti naman si Jude ng bahagya. It means something mutual is happening sa pagitan nila. May namumuo na kayang pag-ibig? Sir, here. Ito na pong in-order ninyo. Inilatag niya mga baso sa mesa pati na ang ice pail. Siyempre, binuksan niya ang bottle at binuhusan niya ng kaunti ang baso nilang dalawa. Malamig pa po yan. Mamaya ko na lang siya lalagyan ng yelo. Agree. Let's toast to us. Yaya ni Anne kay Jude. Here it is. To us. Tugon naman ni Jude. Tuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa magyaya na si Anne na umuwi sila. Medyo marami na rin kasing nainom si Jude. Boss, nakita na namin ang asawa ninyo. Sabi ng assistant ni Jake. Ha? Saan niyo siya nahanap? Dito sa may Batangas, boss. Yung restaurant na pagmamay-ari ni Jude. Ha! Ang panga talaga ng lalaking yan. Matapos niya akong ipahiya. Akalain mo bang iisipin niyang safe na silang dalawa? Sabi pa ni Jake. Anong gagawin namin, boss? Sundan niyo sila pag alis nila. Ingat lang kayo. Kasi sigurado ako na may kasamang bodyguards yan. Sige, boss. Balitaan ka namin pag nakabuntot na kami sa sasakyan nila. Ibinaba na ni Jake ang telepono niya. Nakangisi siyang parang asong ulol na nakaamoy ng dugo ng kaaway. Gago ka, Jude. I thought matalino ka. Hindi pala. Ngayon, babawiin ko ng asawa ko sa'yo. Wala ka ng pakinabang sa'kin. Nilagok niya ang alak na laman ng baso. Sundan daw natin ang sasakyan na yan. Bumukas ang pintuan ng restaurant. Tipsy na si Jude pero nakainom lang siya, hindi pa lasing. Matapos matiyak na nakasakay na si Anne ay saka siya sumakay at pinaandar ang makina. Boss, nakabuntot na kami sa kanila. Good. Very good. Ngayon humanap kayo ng magandang tiyempo para kunin ang asawa ko. Copy, boss. Binagtas ni Jude ang daan patungo sa bayan. Madilim at makipot ang daan. Nasa gilid sila ng bundok kaya hindi niya maaaring bilisan ang pagtakbo niya. Ilang sandali pa, biglang tinapakan ni Jake ang preno. Shoot, ano yan? Sabi na lang ni Jude.
Aray! Nauntog kasi siya sa dashboard. Buti na lang at nakita akong punong kahoy na nakahambalang sa daan. Jude, nahihilo ko. Relax ka lang, Ann. Kinuha niya naman ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang mga bodyguards at inutusan niya mga ito na imbestigahan ang putol na puno. Pumunta ka nga doon, silipin mo saan galing yung puno. Yes, sir. Naiwan naman ang isa sa kanila sa sasakyan habang ang dalawa na bumaba ay nag-imbestiga. Ito na hinihintay natin pagkakataon. Oo, boss, eto na. Sagot pa ng mga kasama nito. Ikinasa nila ang kanilang mga baril bago humibis ng kotse. Pabalik na sana ang dalawang bodyguard ni Jude nang bigla silang paulanan ng putok. Nagulat ang dalawa, si Jude at Ann, pero wala silang nagawa kundi magkubli sa loob ng kotse. Patayin niyo si Sir Jude pag nanlaban. Ang pakay natin ay makuha si Ma'am Ann. Pero sahang binuksan nila ang pintuan sa passenger side ng kotse at hinatak si Ann palabas. Pinukpok nila ng baril sa ulo si Jude ngunit bago ito mawala ng ulirat ay naulinigan niyang binanggit ng isa sa mga kidnapper ang pangalan ni Jake. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, Jude! Isinakay nila siya sa loob ng van. Tinalian ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay piniringan ang kanyang mga mata. Anong kasalanan namin sa'yo? Pakawalan niyo ako! Tumahimik ka nga, napag-utusan lang kami na kunin ka. Sino nag-utos sa inyo? Relax ka lang dyan, malalaman mo rin maya-maya lang. Pinaharurot naman ng driver ang van patungo sa kuta ni Jake. Boss, nakuha na namin ang asawa ninyo. Good. Magaling ka talaga. Kailan ba kita pinahiya, boss? Alam mo namang pulido ako magtrabaho. Si Jude, anong ginawa niyo sa kanya? Ano pa nga ba? Di pinabiyahe na namin siya sa langit. Pagsisinungaling pa ng kausap niya. Nice! Sige, dalhin niyo ng asawa ko sa akin. Sabik na ako dyan eh. Copy, boss. Ibinaba naman ng assistant ni Jake ang telepono. Balikan na natin si Sir Jude, baka buhay pa siya. Malilintikan tayo kay boss. Tanga ka ba? Paano tayo babalik doon? Syempre sigurado may mga pulis na. Sa bagay, tama ka naman. Mamaya mahuli pa tayo. Tahimik na pinakinggan ni Ann ang pag-uusap ng mga kidnappers niya na yon. Nagising na si Jude. Tulong! Tulungan niyo ako! Gumapang siya palabas ng kotse. Sir Jude, okay lang po ba kayo? Si Ann. Kinuha nila si Ann. Wika niya habang niyugyog ang balikat ng bodyguard niya. Wala tayong magagawa sa sandaling to, Sir Jude, kundi ang ipagamot ka. Hindi pwede. Kailangan kong mabawi si Ann. Hinablot niya ang baril na nakasukpit sa bewang ng bodyguard at walang humpay itong pinaputok sa ere. Ilang sandali pa ay dumating ng mga pulis. Kinuha nila ang asawa ko. Kinuha nila. Huminahon kayo, sir. Malala ang sugat ninyo sa noo. Kailangan siyang tahiin. Hanapin niyo si Ann. No worries, sir. Sinundan na sila ng mga otoridad. Okay. At tuluyan na nahimatay si Jude. Nasa ospital na siya sa Maynila nang magising. Nakabantay naman ang dalawang pulis sa labas ang pintuan ng kanyang kwarto. Pumasok ang isang doktor. Medyo gumagaling ng sugat niyo sa ulo, sir. Kapag hindi kayo nagsuka, maaari na po kayo ma-discharge bukas. Dok, kailangan ako ng asawa ko ngayon. Kinidnap siya. Hinatak niya ang lab coat ng doktor habang sinasabi niya ito. Pahinga lang muna kayo, sir. Binaling naman ng doktor ang atensyon niya sa nurse sa kasama nito. Give him some sedative para makatulog. May konti pa siyang trauma sa nangyari. Yes, doc. Lumabas na ng kwarto ang doktor. Naiwan na ang nurse upang bigyan ng sedative si Jude. Kinaumagahan ay napansin naman ni Jude na malakas na siya. Tatayo na sana siya mula sa kanyang kama nang dumating ang isang nurse para i-check naman siya. Good morning, sir. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Malakas na ako, nurse. Baka pwede mo na akong palabasin dito? I have to find my wife.
Sir, kalma lang po. Nag-utos naman na po si Doc na i-discharge kayo. Sagot naman ng nurse. Ilang oras pa ay hinatid na ng mga pulis si Jude sa kanyang mansyon sa Batangas. Naku Jude, saan ka ba nagsususuot at nagkaganyan ka? Alalang sabi ni Aling Teresa. Okay na ako, manang. Timplahan niyo na lang po ako ng black coffee. O sige, yun ang gagawin ko. Sagot naman ni Aling Teresa. Nang makaalis ang katulong ay sinenyasan niya ang head ng mga bodyguards niya na umakyat sa veranda. Magsama ka ng ilang mga tauhan. Halughugin niyo ang buong Batangas at ang mga karatig bayan hanggang sa mahanap niyang babaeng to. Ibinigay niya sa kausap ang larawan ni Anne. At huwag kayong babalik rito hanggat hindi niyo nagagawang utos ko. Sige po, Sir Jude. Agad na kumilos ito. At nang pababa na siya ay nakasalubong niya si Aling Teresa. Ano ba talaga ang nangyari, Jude, at kailangan pang ihatid ka ng mga pulis sa bahay? Pag-uusisa nito na may halong ka ba? Wala yun, manang. Medyo napatrobo lang ako kagabi. Ito talagang bata na to. Wala ka nang pinagbago mula nung ikay bata pa. Nanaog ng hagdan si Manang nang may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Imposibleng simpleng trobo lang. Bakit kailangan niyang utusan ng mga bodyguards niya? Dumiretso na lang si Aling Teresa sa kusina habang iniisip ang mga narinig at nakita niya. Samantala, dali-dali namang lumabas ang mga bodyguard para hanapin si Anne. Malaking kalibre ng armas ang dala nila. Itali niyo ng mahigpit yan. Malilintikan tayo kay Boss Jake pag nakawala yan. Akong bahala. Mahigpit na binantayan ng mga kidnapper si Anne. Andito na kami sa hideout, boss. Sige, papunta na rin ako dyan. Siguraduhin niyo na lang na komportable ang bihag natin. Sabi pa ni Jake sa kanyang mga tauhan. No problem, boss. Basta ba pagdating mo dala ng bayad namin. Oo naman, dala ko. Masyado kang atat. Naniniguro lang, boss. Naniniguro lang. Magiging akin ka na ulit, Anne. Hindi ka na mababawi ni Jude sa akin. Ako at ako lang ang makikinabang sa'yo. Tumawa naman ng malakas si Jake na para bang nanalo na siya sa loto. Bilisan mo ang pagpapatakbo. Sabik na akong makita ang asawa ko. Opo, boss. Sagot naman ng driver. Tinapakan niya ang akselador para tumulin palalo ang takbo ng kotse. Makaraan ng ilang minuto ay kaharap na ni Jake si Anne. Tanggalan niyo ng sako sa ulo ang mahal ko. Pasigaw na utos niya sa kanyang mga tauhan. Walang hiya ka. Ikaw palang nagpakidnap sa akin. Matapos mo akong ibenta, ito naman ang gagawin mo sa akin. Nagpupumiglas sa sigaw ni Anne. Kalma lang, asawa ko. Andito na sa harapan mo ang tunay mong asawa. Asawa? May gana ka pang tawagin akong asawa? Oo naman. Legal naman tayo mag-asawa, diba? Sa pagkakaalam ko, wala pang diborsyo dito sa Pilipinas. Kaya't asawa pa rin kita. Hindi kita asawa dahil demonyo ka. Tumahimik ka. Nasarapan ka naman sa piling na lalaking bumili sa'yo, diba? Mas magaling ba siya kaysa sa akin? Tumawa siya ng pagkalakas-lakas habang hawak sa baba ang asawa. Hayaan mo. Mamayang gabi, papatikin naman kita na ibang luto. Sabay tawa pa ng malakas na tugon ni Jake. Ibinaling naman ngayon ni Jake ang atensyon niya sa mga tauhan. Bantayan niyo siyang mabuti. Yes, boss. Bago tayo magkalimutan, Sir Jake, asan ang bayad namin? Nakikita mo ba yung dala-dala ko? Sabay turo sa malaking bag na bitbit ng isa sa mga bodyguards niya. Yan ang bayad niyo. Walang labis, walang kulang. Aasikasuhin niyo mabuti si boss, ha? Bigyan niyo siya ng maiinom. Sagot naman ng isang tauhan ni Jake. Agad namang tumalima ang mga tauhan. Tumataginting na 1,000,000 ang usapan kaya't gano'n na lamang sila kung magkandara pa. Hindi lang pera ang dala kong pabuya sa inyo, Juancho.
Talaga, boss? Ano pa yung iba? Tugon naman ni Wancho sa kanyang boss. Negosyo. Ibang negosyo. Kung saan maaari kayong kumita ng milyon-milyon. Gusto ko yung narinig ko, Boss Jake. Aba, dapat lang. Kasi alam ko na madiskarte at magagaling ang mga tauhan mo. Kaya sa'yo ko lang to ina-offer. Anong negosyo naman yan? Droga. Mainit ngayon yan ah. Madaling pagkakitaan. Tama ka dyan. At syempre, dadagdagan pa natin ang kidnap for ransom. Abay, kung ganyan naman, edi sure, kasali kami. Sabay tunggapan ng alak na nasa baso niya. Handa ka na ba sa susunod mong misyon? Inilahad ni Jake ang plano niya. Pinaniwala niya nakikita ng milyon sina Wancho at ang mga tauhan nito sa gagawin. Ano sa tingin mo, Wancho? Okay ba yung plano ko? Agree, boss. Tuso si Jake. Alam niya na nakilala ni Anne ang mga nangidnap sa kanya. Kaya sinet up niya ang mga ito para mahuli o mapatay ng mga otoridad. Kinaumagahan ay dinala na ni Jake si Anne. Sinabihan niya si Wancho na sumunod sa kanila sapagkat uumpisahan na nila ang misyon na nabanggit niya. Sumunod na lang kayo sa akin. Matapos kong iuwi ang asawa ko, ay diretso na tayo sa laboratorio. Sige, boss. Sagot naman ni Wancho. Nasilaw si 1 milyon na ibinayad niya sa kanila kaya sunod-sunuran ang mga ito sa kanya. Sinadya namang idaan ni Jake ang convoy sa mga nakaabang na pulis. Kaya nasa itim na van, bumaba kayo at itaas ang iyong mga kamay. Nalintik ka na. Sinetap tayo ni Boss Jake. Mauubos tayo kapag di tayo tumakas. Sige, atras mo! Pinaputokan nila mga pulis habang sila ay tumatakas. Sa kasamaang palad, hindi nila natansya na nasa likuran nila ay mga alagad ng batas din. Patay ang lahat ng kasama, pati si Wancho. Puro kasi kayo mga gahaman sa pera. Ayan tuloy ang napala ninyo. Lumapit naman sa kotse si Kapitan Lim. Salamat sa pagtip niyo sa amin, sir. Matagal na namin hinahanap ang mga kidnappers na yan. Walang anuman, Kapitan. Hangad ko lang makatulong. Binasalan ng panyo ang bibig ni Anne ang kanyang mga tauhan sa kabilang van upang hindi ito mag-ingay. Alam kasi ni Jake na marahil ay nagkalat na ang pulisya sa insidente. Sir Jude, nakainkwentro namin ng mga suspects. Nanlaban sila, kaya pinatay na naming lahat. Ha? Sana man lang binuhay niyo yung isa para matuntun yung kinaroroonan ng asawa ko. Nakita niyo ba siya? Negative, sir. Wala silang kasamang biktima. Palagay ko'y dinispatcha na nila ito. Ano? Teka, sino pala nagsabi sa inyo na doon sila dadaan? May tumawag po kanina sa hotline ng opisina, sir. Sinabi niya na alam niya daw kung saan sila dadaan. Nakuha niyo ba yung pangalan nung nagtip sa inyo? Hindi, sir. Pero yung isang reporter na kasama namin ngayon, nakuhanan niya ng larawan. Pwede mo bang isend sa akin at mapasalamatan ko siya ng personal? Sige, sir. Tumunog ang phone ni Jude. Shit, Jake. Kaya niya sinetap ang mga tauhan niya para hindi siya mapaghinalaan. Hello, sir? Si Jake ang nagtip sa inyo. Siya ang mastermind ng pagkawala ng asawa ko. Habulin niyo sila. Opo, sir. Sagot naman ni Kapitan Lim. Inutusan ni Kapitan Lim na maghanda sila upang tugisin si Jake. Ngayon, ay alam na nila ang itsura nito. Na mga sandaling yon, sina Jake ay nasa bahay na nito. Dali niyo sa kwarto ko ang asawa ko. Paliguan niyo siya. Utos ni Jake sa mga babaeng tauhan. Kayo naman. Bali niya sa ibang lalaking tauhan. Dahil magandang pinakita niyo kanina, ito ang pera. Humayo kayo at magpakasaya. Pagkatanggap ng pera ay umalis na agad ang mga ito. Nanlaban pa si Anne habang pinapaliguan siya at dahil nangihina ito, wala naman siyang magawa. Handa lang asawa mo, Boss Jake. Mabangong-mabango na. Sabi ni Liza. Gusto ko yan. Tapusin ko lang itong iniinom ko at aakit na ako. Sandali lang ay nasa loob na ng kwarto si Jake.
Kamusta na? Aking asawa? Pweh, asawa? Matapos mo akong ibenta? Ang kapal rin ng pagmumukha mong tawagin akong asawa. Siyempre, ako ang legal mong asawa. At dahil doon, ay obligasyon mong paligayahin ako ngayong gabi. Sinugaban niya sa buhok si Anne at binalibag niya ito sa kama. Walang hiya ka. Makuha mo man ang katawan ko ng paulit-ulit. Hindi mo naman maaangkin ang puso ko. Lalo pang nag-init ang pakiramdam ni Jake. Alam niya kasi na iba ang mahal ng asawa. Akin ka pa rin. Akin ka pa rin. Ayoko. Ayoko. Ngunit nangyari ang dapat mangyari. Manlaban man si Anne, ay nangihina pa rin ito. Walang hiya ka, Jake. Ubod ka ng sama. Huwag ka mag-alalaan. Gabi-gabi kitang paliligayahin. I'm sure, hindi naman kayang gawin ni Jude ang ginagawa ko sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mapunta sa'yo. Oh my! Are you threatening me? Eh di magpakamatay ka. Pakialam ko ba sa'yo? Nakita mo naman, diba, ang daming babae nakapaligid sa akin? Nanlumo naman si Anne sa narinig. Tuluyan na nga nagbago ang asawa. Magmula nang ibenta siya, ay nahawaan na yata ito ng kasamaan ng mga kaibigan niya. Kailangan makatakas ako sa impyernong to. Hindi ako papayag na habang buhay niya akong aalipinin. Nagmatsyag siya ng mga sumunod na araw. She pretended to cooperate kay Jake upang mabigyan siya ng pagkakataon na malibot ang bakuran nito. Mula ngayon, ay tatawagin niyo ng ma'am ang asawa ko. Siya lang ang ituturing niyo, senyorita, sa pamamahay na to. Yes, boss. Masusunod ang inyong kagustuhan. Dapat lang. Sayang naman ang binayad ko sa inyo kung hindi niyo gagawin ang inuutos ko. Dumaan pa ang mga araw at dahil sa matamang pagmamatsyag, napag-alaman ni Anne kung saan ito dadaan upang makatakas. Asawa ko, ako ay aalis muna upang harapin ang aking mga kanegosyo. Dito ka na muna, ha? Sige, mahal. Parang naduduwal pa nga si Anne sa sinabi. Hindi niya kasi maatim na sabihin yon. Oh, kayo dyan. Siguraduhin niyo na susundin niyo lahat na ipag-uutos ng aking asawa. Yes, boss. Makakaasa kayo. Sagot ng mga tauhan ni Jake. Ilang minuto pa ay lumabas na ng malaking gate ang sasakyan ni Jake, kasunod ang kanyang mga tauhan. Ito nang pinakahihintay ko. Konting bantay na lang naiwan dito sa bahay. Inantay naman ni Anne na dumilim ang paligid bago siya isinagawa ang balak. Dahan-dahan siyang lumabas ang pintuan na patungo sa stockroom sa likod. May lagusan kasi doon ng maruming tubig palabas ang pader. Puntahan niyo, senyorita. Tanungin niyo kung nagugutom na siya. Sabi ni Cynthia sa ibang katulong. Masusunod po. Sige na, larga na. Umakyat naman ang mga katulong papunta sa kwarto na mag-asawa. Ma'am, nagugutom na po ba kayo? Oo, maaari mo bang ipagluto ako ng nilagang baka? Parang yun kasi ang gusto kong kainin eh. Ah, sige po. Agad namang bumaba ng hagdanang napag-utusan na katulong. Akala mo, Jake, naiisan mo ako? Matalino yata tong asawa mo. Ang sumagot pala sa katulong ay isang remote-activated na tape recorder. Bago tuluyang umalis si Anne, ay tiniyak niya munang tama ang timing nito sa pagkatok ng katulong. Sa wakas ay nakarating na ng lagusan si Anne. Malaya na ako. Malaya na ako. Pinigil na sigaw niya. Samantala, umakyat na ng silid ang katulong dalang pagkain ay pinaluto ni Anne. Nagulat na lamang ito nang malaman na nakatakas ito. Wala na si Ma'am Anne sa silid niya. Wala na siya. Sigaw nito habang papunta sa baba. Shit! Malilintikan tayo kay Sir Jake nito. Halugugin niya ang buong kabahayan. Opo, Mama, susunod. Sagot naman ng ibang mga tauhan. Lumipas na nga ang ilang oras ay hindi pa rin nila matagpuan si Anne. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Gagawin namin ang aming makakaya. Sagot naman ni Robert. Dahil sa kapabayaan ni Anne, may isang tauhan na nakapansin sa kanya. Ayun!
Ayun si Ma'am! Pinaputukan niya ito. Tinamaan si Ann sa balikat pero nagpatuloy pa rin itong tumakbo. Gago, bakit mo siya binaril? Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Ano naman ang mapapala ako sa sorry mo? Sa tingin mo ba pag nalaman ni Sir Jake ang ginawa mo, mapapatawad ka niya? Huwag po. Huwag po. Winakasan ni Robert ang buhay ng tauhan. Samantala, duguan naman na nakarating sa kabilang dako ng pataniman si Ann. Dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya ay hinimatay ito. Kinabukasan, isang batang lalaki nakakita sa kanya. Tay, may babaeng walang malay sa pilapil, sabi ni Ingo. Agad namang tumalima ang ama upang tiyakin ang sinabi ng anak. Oo nga anak, halika tulungan mo ako, dali natin siya sa bahay. Sagot pa ni Mang Tomas kay Ingo. Opo, tay. Kumuha ka ng mga dahon ng bayabas. Kailangan nating hugasan ng mga sugat niya. Tawagin ko na rin po ba si nanay? Oo, siya ang dapat na manggamot sa kanya. Naku, kawawa naman siya, sabi pa ni Aling Maria. Buti na lang at natagpuan siya agad ni Ingo. Pag nagtagal pa, baka napahamak na siya. Ingo anak, magpainit ka na ng tubig. Opo, inay. Nilinisan na nga ni Aling Maria ang sugat ni Ann. Maswerte nga siya at dapis ang ito. Hayaan na muna natin siya magpahinga. Pupunta na rin kayo mag-ama sa palengke para makabili kayo ng gulay. Sige, at makapaghanda ka na ng masustansyang pagkain. Sagot naman ni Mang Tomas at Ingo. Napadpad si Ann sa isang maliit na baryo na hindi kalayuan sa mansya ni Jake. Nasaan po ako? Narito ka sa bahay namin, iha. Pasensya ka na ha. Mahirap lang kasi kami. Tugon ni Aling Maria kay Ann. Ngumiti naman ang bahagya si Ann. Salamat po at piligtas ninyo ang buhay ko. Malaking utang na loob ko po yan sa inyo. Walang anuman, iha. Para sa amin, kahit hindi kami mayaman, lagi kaming handang dumamay sa mga nangangailangan. Salamat po ulit. Ako nga pala si Maria. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo at kung saan ka galing? Ako naman po si Ann. Tumakas lang po ako sa malaking bahay kung saan ako kinulong ng mga nagidnap sa akin. Nagulat naman si Aling Maria sa sagot ni Ann. Takot ang naramdaman niya sa maaaring kahihinatnan niya sa pagligtas niya kay Ann. Huwag po kayo mag-alala. Pagka maramdaman ko po na malakas na po ako, aalis din po ako kaagad sa pamamahay ninyo para hindi po kayo madamay sa gulong kinasadlakan ko. Iha, hindi naman sa pinagtatabuyan kita, ngunit natatakot lang ako para sa aking pamilya. Naiintindihan ko po, Aling Maria. Pero huwag kang mag-aalala. Ako lang makakaalam ng sikreto mo. Salamat po. Ilang araw pa at nakabawi na ng lakas si Ann. Nagpa siya na itong umalis tulad ng pangako niya kay Aling Maria. Nakarating na kay Jake ang nangyari. Galit na galit ito at nagwawala sa mansyon. Mga tanga. Umalis lang ako ng ilang araw at pinatakas niyo si Ann? Sa palagay ko, boss, ay matagal niya na itong pinagplanuhan. Kaso matagal na naisip niya lang, nakatakas pa rin siya. Naghahanap na po ang mga tauhan natin. Ginalugad na nila mga baryong malapit sa atin. Bakit niya naisip sa tinagal ng panahon ng pagtakas niya ay andito lang siya sa paligid? Kasi boss, nabaril siya ng mga tauhan natin at maaaring nasugatan nito. Ulitin mong sinabi mo? Nabaril po siya ng mga tauhan natin, boss. At sino naman ang gagong yan na naglakas loob na barilin ng asawa ko? Wala na siya, boss. Pinatay na ni Robert. Tama lang ang ginawa ni Robert. Dahil kung hindi siya, ay ako naman ang papatay sa lapastangan na yon. Umatras naman si Cynthia bilang pagbigay respeto sa boss niya. Tandaan niyo tong lahat. Pakatandaan niyo dahil nakasalalay dito ang buhay ninyo. Kapag natagpuan niyo si Ma'am Ann, huwag na huwag siyang babarilin o sasaktan, kahit manlaban pa siya. Mas mahalaga pa siya sa akin kesa sa mga buhay ninyo. Sige, hanapin niyo siya. Sakay ng mga kotse at motor ay ginalugad nila ang mga baryo na nakapalibot sa mansyon.
Matagal naman ang nakaalis si Ann nang mapadpad ang mga tauhan ni Jake sa baryo ni na Aling Maria, kaya wala na silang nadatnan na Ma'am Ann nila doon. Kayo rito, makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Ito si Ma'am Ann. Asawa siya ng boss namin at pinaghahanap namin siya. Ang sino man na nakakakilala sa kanya ay magsalita na ngayon bago pa mapahamak ang pamilya niya. Ipinakita ni Robert sa lahat ang litrato ni Ann. Iimik na sana si Ingo, subalit pinigilan siya ni Aling Maria. Nang makauwi sa bahay, ipinagtapat ni Aling Maria ang sekreto ni Ma'am Ann. Nay, ba't niyo po ako pinigilan kanina? Sasabihin ko lang naman sa lalaki na kilala ko siya. Gusto ko lang naligtas ka, anak. Sagot naman ni Aling Maria sa anak. Ligtas po? Nasa panganib po ba ang buhay natin dahil sa pagtulong sa babaeng yon? Oo, anak. Tomas, si Ann ay kinidnap ng mga lalaking yun. Tumakas siya. Kaya siya may sugat ay nabaril siya ng isa sa kanila habang tumatakas. Abay, grabe pala ang kalagayan ng babaeng ire. Oo, Tomas. Buti na lang at hindi siya naabutan nito ng mga kidnappers na yun. Eh, asa na ba siya ngayon? Hindi ko alam, Tomas. Maaaring hindi pa siya nakakalayo. Dasal ko lang ay sana hindi siya maabutan ng mga kriminal na tumutugis sa kanya. Eh, ano kaya kung pumunta tayo sa bayan at ipamigay alam ito sa mga otoridad? Sa tingin mo ba hindi natin ikakapahamak kung gagawin mo yan? Hindi kasi natin alam kung may kakampi ba na pulis ang mga kidnappers. Mas maigi na ang alam nila. Pag may nangyari sa atin, alam na nila kung sinong datamputin. Tama si Itay, Nay. Kapag nagsumbong tayo, magkakaroon tayo ng proteksyon galing sa kanila. Ang akin lang naman ay pag-isipan niyo munang mabuti ang binabalak niyong gawing mag-ama. Hayaan mo, Maria. Bukas na lang ako lalakad at pag-iisipan ko ito ng maigi. Maaga namang pumanaog ng bahay si Mang Tomas kinabukasan. Desidido na siya na magsumbong sa pulis. Magandang umaga po. Sino pong pwede kong makausap? Tanong ni Mang Tomas. Ako po? Ano pong maipaglilingkod ko? Sagot ni SPO Juan Donato. May gusto lang akong ipagbigay alam tungkol sa isang krimen. Anong krimen po yan, tatay? May niligtas po kasi kaming babaeng nabaril ng isang araw at ang sabi niya kinidnap raw siya. Ako tay, palagay ko ay alam ko ng tinutukoy niya. Ang mabuti ko ay dalhin ko kayo kay Kapitan Lim. Sinamahan naman ng pulis si Mang Tomas kay Kapitan at doon niya ikinwento ang lahat. Matapos noon ay pinahatid siya ng Kapitan sa kanyang mga tauhan, pauwi naman sa kanilang baryo. Agad na nagpatawag ng meeting ang Kapitan. Men, we have the reason to believe that Miss Ann ay nandito lang sa vicinity natin. Gusto ko mag-conduct kayo ng checkpoint at routine patrol gabi-gabi para mahanap siya. Sige po, sir. Sagot ng mga pulis. Sargento, pamunuan mo ang investigating team. Papunta sa mansyon ng alleged kidnapper ni Miss Ann. Copy, sir. Matapos makuha ang kanilang mga assignments ay humayo na ang lahat. Tinawagan naman ni Kapitan si Sir Jude upang ipagbigay alam ang development sa kaso ng kanyang nawawalang asawa. Hello, Sir Jude? Kapitan, ikaw pala. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? May bago na pong development sa inyong nawawalang asawa. Talaga? Nakita na ba siya? Opo. May isang pamilya na nakakita at tumulong sa kanya. Subalit ang sabi, sugatan daw po siya nung ginamot nila. Ha? Asan siya ngayon? Ang sabi ng lalaki, umalis raw ito sa pamamahay nila upang hindi sila madamay. Paano natin siya hahanapin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Jude. Nagpakalat na po ako ng mga tauhan ko para galugarin ang lugar kung saan siya last na natagpuan. Salamat, Kapitan. Si Jake, nahuli niyo na ba siya? As we speak, ay pinupuntahan ko na po siya sa aking sarhento upang imbitahan sa aming estasyon. Napag-alaman kasi namin mula sa matandang lalaki na nagtungo rito na may mansion siya sa isang malawak na lupain, malapit rito. Sige, Kapitan, magtutungo ako dyan ngayon din. Ibinaba ni Jude ang telepono at ipinatawag ang mga tauhan. Inabisuhan niya ang mga ito na siya ay aalis.
Ilang oras pa ay nasa biyahe na si Jude patungong Barrio Maligaya, ang lugar na kung saan huling nakita si Ann. Pagdating doon, ay dumaan muna sila kay Kapitan Lim upang ipaalam na tutulong sila sa paghahanap. Kapitan, kamusta na? Maligayang pagdating, Sir Jude. Tulad ng naipangako ko, tutulong ang mga tauhan ko sa paghahanap sa aking asawa. Sa palagay ko, hindi ko po mapapayagan yan, Sir Jude. Bakit naman? Asawa akong nawawala. Karapatan ko na malaman kung saan siya at kung ligtas pa siya. Naiintindihan ko, Sir Jude. Pero sa palagay ko, ay sapat na ang ginagawa ng aking mga tauhan upang mahanap siya. Mukha yatang hindi ko nagugustuhan ang iyong sinasabi. Hayaan niyo na lamang po kami ang kumilos. Ayoko lang kasi na may masabing ibang tao kapag nakita silang malayang gumagala sa aming lugar. Sige, Kapitan, kung yan ang iyong nais. Paano? Ako ay hahayo na muna sa aking tinutuluyang hotel upang makapagpahinga. Pasensya na, Sir Jude. Bakas naman sa mukha ni Jude ang pagkadismaya. Sino ba naman ang hindi? Pero may punto naman si Kapitan Lim, kaya't napagpasyahan na lang niya na sumunod na muna rito. Hayaan na muna natin ang mga pulis na kumilos. Ngunit kapag nakasilip tayo ng pagkakataon, ay tutulong tayo. Wika naman niya sa kanyang mga tauhan. Naglagi na lamang sa hotel si Jude. Nag-aalalang naghihintay ng balita ukol sa kinaroroonan ni Ann. Hanggang sa, Sir Jude, may nagbalita sa amin na namataan daw nila si Ma'am Ann malapit sa may Pampang. Alam mo ba kung saan yon? Opo, alam ko po. Nagtanong-tanong na kasi ako sa kanila. Sagot naman ni Kyle. Sige, sabihin mo mga tauhan na maghanda. Wala namang pag-aatubaling lumakad sina Jude patungo sa lugar na binanggit ni Kyle. Samantala sa Pampang malapit sa dagat, matatanaw ni Ann na palihim na naglalakad. Hindi nila ako dapat makita rito. Pero gutom na ako. Ipinagpatuloy niyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isang tila abandonadong bahay. Tao po! Tao po! Makikikain lang po sana! Sigaw nito. Wala siyang naririnig na sagot, kaya't minabuti na lang niyang pumasok. Mukha namang may mga taong nakatira roon kasi may naiwang mga saging sa mesa. At dahil sa gutom na siya, ay agad niya itong sinunggaban. Nasa kasarapan siya ng pagkain ng, Sino ka? Ano ginagawa mo sa pamamahay ko? Tanong ni Aling Delia. Paumanhin po, hindi ko po nais na manggulot, hindi rin po ako masamang tao. Eh ano ka? Sasabihin mo ba sa akin na mabait ka? Samantalang kinain mo yung saging ko na walang paalam? Pasensya na po talaga, hindi ko sinasadya. Ilang araw na rin po kasi ako hindi kumakain kaya gutom na ako. Tiningnan siya ni Aling Delia mula ulo hanggang paa. Sa kanyang pakiwari ay nagsasabi naman ito ng totoo at mukha naman siyang mabait. Eh saan ka ba galing, Iha? Doon po sa Barrio Maligaya. Sabay muwesa yan ng kamay kung saan yon. Abe, ang layo pala ng lalakbay mo. Taga rito ka ba talaga? Mahabang kwento po eh. At hindi ko rin po alam kung maniniwala at mapagkakatiwalaan ko kayo. Huwag kang mag-alala, Iha. Marunong ako magtago ng lihim. Sige na. Para masarap ang kwentuhan natin mamaya, ipagluto na lamang kita ng sinigang na bangus. Kumakain ka ba nito? Tumango na lang si Ann dahil sa labis na tuwa. Dumaan ng ilang oras ay luto ng pagkain. Pinagsaluhan nila ito at pagkatapos nun ay nagkwentuhan na silang dalawa. Ang sakla pala ng sinapit mo, anak. Ang akala ko nga ay ako na ang may pinakamasarable na karaan. Yun pala ay may hihigit pa doon. Ngayong alam niyo na po ang dahilan kung bakit po ako napadpad sa lugar ninyo. Tumango na lamang si Aling Delia. Dito ka na lang muna sa akin kung gusto mo. Kailangan ko rin ng kasama. Malayo tayo sa bayan at wala akong mga kapitbahay kaya ligtas ka dito. Okay lang po ba sa inyo? Oo naman. Walang problema sa akin. Napatayo naman si Ann sa tuwa. Agad niya namang niyakap ang matanda. Namiss niya tuloy ang nanay niya. Nasa may masikip na daan naman patungo sa kinaroroonan ni Ann sina Jude. Wala na bang ibibilis tong sasakyan? Baka hindi na natin maabutan si Ann doon. Sorry sir, I'm doing my best.
Kaso bako-bako po ang daan eh. Madilim pa po at hindi ko pa po kabisado. Sige, magmaneho ka na lang, Kyle. Wala naman talaga magagawa si Jude kundi kontrolin ang sarili niya. Lahat ng tao ay handang tumulong sa kanya upang mahanap si Anne. Sir, may nakikita po akong bahay banda roon. Agad na dumungaw sa bintana ng sasakyan si Jude. Asan? Hindi ko naman makita. Ayun po sir, sa may di kalayuan. Tama ang bahay na nakita ni Kyle. Sa loob nga nun ay andun si Anne at ang bago niyang kaibigan na si Aling Delia. Ano pang hinihintay mo? Puntahan natin. Sir, hindi kayo magulat si Ma'am Anne sakaling andyan siya? I mean, di po ba nagtatago siya sa grupo ni Sir Jake? May katwiran ang naisip ni Kyle. So, anong mongkahe mong dapat natin gawin? Iwanan na lang po natin ang mga sasakyan sa may malapit na bahay na yan. Tapos, pag malapit na tayo, papatayin ko ang ilaw. Sige, maganda yung naisip mo, Kyle. Yan na lang ang gawin natin. Ilang minuto pa, mga 10 hakbang na sila, nasa bahay na. Narinig nila na may nag-uusap ng 2 babae. At isa doon ay boses ni Anne. Kaya maunang lumapit. Magkunwari kayo na nawawala at nasiraan ng sasakyan sa di kalayuan. Okay po, Sir Jude. At gano'n na nga ang ginawa ni Kyle. Tao po! Tao po! Magandang gabi po! Aling Delia, baka yun yung mga tao naghahanap sa akin. Kayo na lang po humarap sa kanila. Sino po sila? Ay, pasensya na po kung naistorbo namin kayo. Nasiraan kasi kami ng sasakyan eh. Sa umaga pa raw darating yung mekaniko. Maaari po bang dito muna kami magpalipas ng gabi? Hindi muna sumagot si Aling Delia. Binigyan niya ng sapat na panahon na matiyak ni Anne at hindi sila yung taong sumusunod sa kanya. Nakasilip kasi ito sa may kurtina na bahagyang tumakip sa kusina. Ay, okay lang ba sa inyo na matulog lang sa papag? Wala po kasi akong kama dahil ako'y mahirap lang at nag-iisa lang sa buhay. Ay, okay lang naman po, pagtitiisan na lang namin mag-asawa. Sumulip naman si Aling Delia sa bandang likuran niya. Nang makita niya nag-thumbs up si Anne, ay pinatuloy niya siya sa may sala ang mga bisita. Medyo may kaliitan kasi itong bahay ko, kaya dito na lang kayo sa sala ko maaring patulugin. Malimig naman dito kasi malapit lang tayo sa dagat. Tao po, Aling Delia, andyan po ba kayo? Tawag ni Anne mula sa labas. Nagpretend naman siya na kapitbahay ni Aling Delia. Isa rin yan sa paraan na matiyak niya kung ilan ba ang kasama ng mga bisita nila. Oh, ikaw pala, Anne. Abay, bakit napasugod ka? Ay, kagagaling ko lang po kasi ng palengke. Nabili ko tong saging kaya naisip kong dumaan sa inyo. Alam ko kasi na paborito niya yan. Inabot naman ni Anne ang saging kay Aling Delia. Uy, salamat Anne. Talagang mahilig ako sa saging. Itong pinagkukuhanan ko ng lakas bago ako pumunta ng palengke. Sino po sila, Aling Delia? Ay, mga bisita natin sa ating baryo. Nasiraan daw kasi sila ng sasakyan sa di kalayuan at bukas pa darating ang mekaniko. Nagbabaka sakali kung pwede bang makitulog sila rito. Okay po. Sinulipan niya ang 2. Iniestima nito kung ito bang mga tauhan ni Jake. Sa wari niya ay hindi. Dahil mukha naman sila mga disenteng tao. Tagasan po kayo? Galing kaming Maynila. Pauwi na sana kami na biglang tumirik ang kotse namin eh. Sa inyo siguro yung magarang sedan na dadaanan ko kanina lang? Nagtaka naman ang 2. Kung si Anne taga rito, bakit marunong siyang tumingin ng modelo ng kotse? Tsaka, Anne? Yun din ang pangalan ng babaeng nililigawan ni Sir Jude. Mawalang galang na po. May CR po ba kayo dito? Naiihi po kasi ako eh. Ay, wala dito sa loob ng bahay, anak. Doon yan sa may banda roon. Kung may naaaninag kang ilaw, pwede kang umihi doon. Magandang pagkakataon na nagpresenta kay Kyle. Ngayon, ay malaya niya na makakausap sa telepono si Sir Jude niya. Hello, Sir Jude? Ang tagal mo namang tumawag. So ano nangyari? Andyan ba ang asawa ko? Mukhang siya yung nakausap namin, sir. Hindi ko masyadong matandaan ang mukha kasi ni Ma'am Anne kaya hindi ko po matiyak sa inyo. Magsisend ako ng litrato sa messenger. Tingnan mo mabuti kung siya nakausap mo. Sige sir, antayin ko. Napadala ko na. Tingnan mo maigi. Binuksan naman ni Kyle ang kanyang messenger
At tumambad niya sa kanya ang magandang mukha ni Ma'am Ann. Siya nga yung babaeng kausap niya. Hello sir, tama po, andito po si Ma'am Ann. Good, papasok na ba ako sa bahay? Wait lang sir, titiyakin ko muna ang sitwasyon sa loob. Magbibigay po ako ng signal pag okay na. Nang masigurado nga na nasa loob na ang Ma'am Ann niya at wala nang pagdududa ito sa pagkatao nila, naghudyat na ito sa kanyang Sir Jude para lumapit. Good evening po. Aba, mukhang dumadami yata ang bisita natin. Sino naman kaya itong tumatawag? Ako na pong titingin, Aling Delia. Nakakahiya naman po sa inyo. Sige, Iha. Sumakit din kasi bigla ang balakang ko dahil siguro marahil ay pagod na ako sa buong araw na pagtatrabaho. Nagkatingin na naman sina Kyle at kasama nito. Mukhang maapapaaga pa ata ang pagtatagpo ng mag-asawa. Sino po sila? Nang mapagtanto kung sino ang bisita, ay bigla itong napasigaw. Oh my, it's you! Paano mo ako nahanap? Salamat naman na nandito ko na sa tabi ko. Tinadhana talaga ng Diyos na magkita tayo. Nakikilala mo na ba ako ngayon, Ann? Oo naman. Kahit matagal pa tayo hindi magkita, ay nakaukit pa rin ang pangalan mo sa puso ko. Napatawad mo na ba ako? Matagal na, mahal. Matagal na. Nagyakapan sila at magkahawak kamay na humarap kay Aling Delia. Aling Delia, siya po yung kasintahan ko na matagal ko nang hindi nakita. Mabuti naman natatagpuan ka niya. Salamat sa Diyos at siyang nakaunang makahanap sa'yo at hindi yung lalaking mahabol sa'yo. Oo nga po, mabait talaga siya. Mahal, halika na, umuwi na tayo. Pwede bang bukas na lang? Gusto ko sanang samahan natin si Aling Delia kahit isang gabi lang. Okay lang naman sa akin. Nag-iisa na kasi siya sa buhay. Wala na siyang kasama sa bahay. May mas maganda akong ideya. Iyon ay kung papayag si Aling Delia. Ano yun? Isama na lang natin siya sa pag-uwi. She will be your personal assistant. Sure ka ba dyan, mahal? Game ako. Pag sinabi ko, tutuparin ko. Ano pong masasabi niyo, Aling Delia? Papahayag po ba kayo? Masaya ako na isipan niyo akong isama. Mula ngayon, ituring niyo na lang akong pangalawa ninyong ina. Nagyakapan pa ang dalawa. Teka, baka pala gutom na kayo. Medyo po. Sagot naman ni Jude. Meron kami natirang sinigang ni Ann. Gusto niyo ba yon? Ay, okay lang po, Aling Delia. Paborito ko po yan. Upo ka na dito, mahal. Namiss kita masyado. Sinubuan ni Ann ang kasintahan. Matagal niya nang hindi nagagawa ito. Kaya excited na siya at masaya siya na gawin ito ulit. Mahal, ang dami ko dapat ikukwento sa'yo. Sana'y huwag kang magagalit sa akin matapos mong malaman. Bukas na yan, mahal. Kumain ka na lang muna. Sabi pa ni Ann. Tumango na lang siya at sumang-ayon sa gustong mangyari ng kanyang kasintahan. Mahal, gising na. Maaga nagising si Ann at hindi na ito makapaghintay na umuwi sa sinasabing bahay ni Jude. Oh, sabay inat. Halika na, nasa mesa na si Kyle, ang asawa niya at si Aling Delia. Gutom na rin kasi ako. Matapos kumain ay naghanda na ang lahat sa mahabang biyahe. Kyle, ihanda mo na sa sasakyan. Siguraduhin mong maayos ito para hindi tayo mag-aaberya sa biyahe. Yes, sir. Sagot naman ni Kyle. Umalis si Kyle para kunin ang kotse. Ilang minuto lang ay nasa daan na sila pa uwi. Mahal, ano yung nais mong ipagtapat sa akin kagabi? Tanong ni Ann kay Jude. Pagdating na lang siguro sa bahay, mahal. I want to say it privately. Oh, sige mahal, aasahan ko yan. Naidip muna saglit si Ann sa balikat ng kasintahan. Namumutawi naman ang ngiti sa kanyang mga labi. Sir, we have confirmed. Nasa mansyon nga ito nila tinago si Ann Benitez. Sabi ni SPO1 Donato kay Kapitan Lim. Great, what is your status? Aarestohin na sana namin yung suspect ngunit nalaban ito. We are under heavy gunfire. Copy. Papadala ako ng reinforcements dyan. Nagbigay naman ng instruction ng kapitan upang tulungan ang mga pulis niyang naibit sa bakbakan sa mansyon.
Agad naman tumalima ang ibang tauhan niya. Man, susubukan kong pasukin ang mansyon mula sa likuran. Cover me! Sabi ni SPO1 Donato. Tumango naman ang kasamahan niyang pulis. Ilang sandali pa ay nasa loob na sila ng mansyon. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan at ng ilang tauhan ni Jake. Maya-maya lamang, Mr. Jake Tan, arestado ka sa salang pagkidnap kay Miss Ann Benitez. Taas ang kamay. Pagsabi ni SPO1 Donato. Akala mo mahuhuli mo lang ako ng ganun-ganun lang? Sagot naman ni Jake. Pinaulanan niya ng putok si SPO1 Donato. Nakailag naman ito at sa pagganti niya ng putok ay tinamaan niya si Jake. You shot me! Pasalamat ka't binuhay pa kita! Sigaw naman ni SPO1 Donato. Gaganti ako! Gaganti ako! Sisisigaw pa si Jake habang dinadala siya sa loob ng police mobile. Sir, we have successfully apprehended the suspect. Magaling, SPO1 Donato. Now, bring him in for questioning. Copy, sir. Jude, mahal, pwede bang mag-stop over muna tayo dito sa gasolinahan? Naiihi lang kasi ako at nagugutom eh. Ibinaling naman ni Jude ang paningin sa kasintahel dahil alam niya naman na hindi naman ito talaga naiihi at nagugutom. Naglalambing lang ito. Kyle, idaan mo muna dyan sa malapit na gas station. Magkakarga na rin, ha? Malamang kukulangin tayo ng gas. Opo, Sir Jude. Ilang minuto lang ay tumigil na ang kotse. Kasama ni Aling Delia at asawa ni Kyle, sabay na nag-iinat ang mga katawan. Punta lang ako ng restroom then I will join you sa convenience store. Mungkahi ni Ann kay Jude. Manang, tara po, bili po muna tayo ng makakain. Pumili po kayo ng gusto niyo at ako na po ang magbabayad. Nako, salamat anak, ang bait mo naman. Hindi yata nagkamali ng napiling kasintahan si Ann. Nang mga oras na yun ay binabagtas na rin ng mga police convoy ang parehas sa daan patungong bayan. Idinedete na muna nila si Jake at kanyang mga kasamahan doon bago dalhin sa main police station sa bayan ng Batangas. Paano yan, Jake? Bestado na ang modus operandi ninyo. Pag nahatulan ka ng guilty, sure na samunti ang bagsak ninyo at panghabang buhay na kayo makukulong. Ha! Pinapatawa mo ba ako? Inaakala mo ba talaga na ito ng katapusan ko? Ang lakas naman ng loob mo. Nakaposas ka na nga. Abay, matapang ka pa rin. Sabi pa ni SPO1 Donato. Talaga. At kahit anong gawin nyo, ay hindi nyo ko kayang ikulong. Tinitigan naman ni Jake ang pulis ng matagal. Para bang sinusukat nito ang kanyang kakayanan. Alis na tayo, mahal. Malayo pang bahay natin. Gagabihin na tayo sa daan. Naiintindihan ko, Jude. Aling Delia, tara na po. Sabay hawak sa kamay na matanda. Itinuturing niya kasing pangalawang ina na ito, kaya gano'n na lamang ang kanyang pag-aalaga rito. Kyle, okay na ba tayo? Ay, yes, Sir Jude. Sakay na po kayo. Pinaandar niya ng kotse nito at umalis na sila. Samantala, ilang metro lang ay natanaw ni Jake ang isang pamilyar na sasakyan. Teka, kotse ni Jude yun ah. Minsan niya nang ginamit ito na nagkita kaya alam ko na sa kanya yun. Pabulong niya sinabi sa sarili. Mukhang pinapalad tayo. Di natin kailangan tawagan si Sir Jude. Ayun lang kanilang sasakyan no. Wika naman ito sa kasamahan habang tinuturo ito. Nako, tama ka sir. Sagot naman ni SPO2 lumibaw. Sige, subukan mong businahan para gumilid sila saglit. Copy sir. Napansin naman ni Kyle ang police mobile na bumubuntot sa kanila. Agad niya itong ipinaalam sa Sir Jude na nag-utos naman na itabi niya ang kotse. Good morning, Sir Jude. Aba, kayo pala SPO1 Donato. Anong atin? Biglang napaisip si Jude. Mali kaya ang ginawa nila na pagkuha kay Ana walang pasubali sa kapulisan? Gusto ko lang po sanang ibalita sa inyo na nasa kustodiya na namin si Jake. Eto, at kasama na namin para dalhin sa headquarters. Salamat naman kung gano'n. Punong-puno ng galit na sinabi niya. Sige Sir Jude, mauna na po kami. Teka lang SPO1 Donato. Maaari ko ba makausap si Jake bago kayo umalis? Sige po.
Ibinaba ni SPO2 lumibaw ang bintana sa tapat ni Jake. Hindi pa itong huli nating pagkikita, Jude. Asahan mo yan. Mabubulo ka sa kulungan, hayop ka. Sagot naman ni Jude kay Jake. Kung gusto mo pa dito pa lang, itumba na kita eh. Sagot naman ni Jake. Ang yabang mo. Bababain na sana ni Jude si Jake, ngunit pinigilan siya ni Anne. Hindi ito ang tamang lugar para dyan, Jude. May hukuman tayo. Hayaan mo na silang manghusga sa kanya. Hukuman? Wala na akong tiwala sa hukuman. Nagpupuyos na ang galit ni Jude na sinagot niya ang kasintahan. Let it go, Jude. He's not worth it. Sa mga sandaling yun ay gustong-gusto niya nang patayin si Jake. Subalit na naig ang kanyang konsensya. Kung wala ka siguro dito, binanatan ko na siya. Sa harapan ng mga pulis? Gagawin mo yan sa harapan nila? Nasisiraan ka ba ng bait? Para hindi na humaba ang usapan, sinenyasan na lang niya si Kyle na umalis na. Dumaan naman ng ilang sandali ay makasunod na nilang nilisan ng dalawang sasakyan ang lugar na iyon. Ngunit para kay Jake, hindi dito natatapos ang lahat. Bago matapos ang araw na to, ay mamamatay ka sa mga kamay ko, Jude. Ang mga salita na ito ay umaalingaw-ngaw sa utak ni Jake. SPO1 Donato. Nako Jake, napakatapang mo talaga. Akalain mo may gana ka pang hamulin si Sir Jude sa harapan namin? Kung tutuusin, isang utos nga lang niya na kayang-kaya na natin siyang itumba, dito pa lang eh. Sagot naman ni SPO2 lumibaw. Natakot naman si Jake sa tinura ng mga pulis. Ngunit hindi siya papayag na mamamatay siyang hindi nakakabawi kay Jude. Ha! Nagpapatawa ba kayong dalawa? Si Jake to, oh. At kahit magsama pa kayong dalawa, ay hindi niyo ako kaya. Agad niya ikinulong sa kanya nakaposas na kamay ang ulot leeg na SPO2 lumibaw, dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa manibela. Sinubukan naman ni SPO1 na labanan siya pero wala rin itong nagawa. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa bumangga ang sasakyan nila na kotse ni na Jude. Jude, mababangga tayo! Iwasan mo, Kyle! Iwasan mo! Ito ang mga huling katagang narinig mula sa dalawa at mga kasama nila. Nang muli silang gumising ay nasa ospital na sila. Ang sakit ng katawan ko. Magpahinga po muna kayo, Mrs. Hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng x-ray ay hindi natin matitiyak ang injuries ninyo. Saad pa ng nurse. Ang mga kasama ko, si Aling Delia, si Jude, ang kasintahan ko. Sorry, ma'am. Pero sa kasamaang palad ay wala na sila, maliban kay Sir Jude. Ano? Hindi maaari. Kasalanan ko ang lahat ng to. Kasalanan ko. Pinigilan siya ng nurse. Nasa ICU po si Sir Jude kasi masama po ang tama niya. Pero no worries, ma'am. Stable na po ang kanyang kondisyon. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita. Magpahinga po muna kayo, Mrs. Nurse, inject her with some sedative para kumalma. Opo, Doc. Nanlaban si Anne ngunit wala itong nagawa. Ilang minuto pa ay nakatulog na siya. Dumaan ang mga araw at linggo. Unti-unting bumuti ang kondisyon ni Jude. Nauna na kasing na-discharge si Anne kasi hindi naman malubha ang injuries niya. Mahal, kamusta ka na? Okay na ako. Sa tingin ko ilang araw lang ay pwede na akong lumabas. Magandang balita yan kung ganon. Ipagdadasal ko sa Diyos na pagalingin ka niya kaagad. Sa wakas, ay nakalabas na rin ng ospital si Jude. Nasa may veranda sila at nagpapahinga ng, Mahal, do you still remember yung sinabi ko sa'yo bagong aksidente? Ano yun, mahal? Yung promise ko na may ipagtatapat sana ako sa yung sekreto. Hayaan mo na yun, Jude. Hindi na mahalaga yun sa akin. What matters is that you're okay. And we are together. Pero kailangan kong sabihin to, mahal. Kung mapilit ka naman, di sige. Ako ang matandang bilyonaryong nakapili sa'yo. Kaya ka kinidnap ni Jake. Dahil ayaw ko na siyang bigyan ng pera. Tulala namang napatitig si Anne sa kasintahan. Hindi agad ito makapagsalita. Jude,
Lumapit noon si Jake sa akin. Nangungutang ng pera. Ang dahilan ay may sakit ang iyong ina. At napatunayan ko na hindi naman pala yun totoo. Lumayo naman ang bahagya si Anne upang tansyahin ang nararamdaman ng mga oras na yun. Nang ipinakita niya ang litrato mo ay nagulat ako. Noon ko nalaman na may asawa ka na pala. Paano mo ito nagawa sa akin? Why do you need to deceive me? Humahagulhol ang sigaw niya. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Kailangan kong matiyak na basaya ka sa asawa mo. Pero niloko mo pa rin ako. Hindi ka naging tapat sa akin. Alam ko na marami ako nagawang kasalanan. Ngunit umaasa ako na mapapatawad mo ako. Akala mo siguro hindi ko napapansin ang mga kilos mo. Pasuot-suot ka pa ng maskara pag lumalabas tayo. Ginawa ko lang yun para hindi mo ako makilala agad. Nabisto na kita nun dahil sa pabango na gamit mo at ang pagpapakita mo ng concern sa kalagayan ni inay. Patawarin mo ako, Anne. Patawarin mo ako, mahal. Hiling ni Jude habang nakaluhod ito sa harapan ng kasintahan. Bigyan mo ako ng panahon para maghilom ang sugat na nilikha ng pagbabalat kayo mo. Matapos niya magsalita ay umalis na si Anne. Umuwi muna siya sa kanyang inay upang magpalipas ng sama ng loob. Magandang umaga po. Sino po sila? Aling Lucia, si Jude po ito. O iho, ikaw pala, halika pumasok ka. Maupo ka muna dyan at tatawagin ko si Anne, ha? Salamat po. Lumabas ng sala si Aling Lucia at pinuntahan si Anne na noon ay kasalukuyang nagluluto ng almusal. Andito si Jude, anak. Ayoko siyang kausapin, hay. Galit pa rin ako sa kanya. Hindi yan maganda. Tao siyang nagpunta rito. Kaya tao mo rin siyang pakikiharapan. Sige na nga. Nagmamaktol niya pang turan sa ina. Ilang salit pa at magkausap ng magkasintahan. Oh, ba't andito ka? Ano ginagawa mo dito? Sinabi ko naman sa'yo na hindi pa ako handang kausapin ka. Miss na kasi kita eh. Umuwi ka na sa atin. Hindi pa ako handa. Ayoko pa. Patawarin mo naman ako, please. Umalis ka na nga. Ayoko na munang makitang pagmumukha mo. Nasa pag-uusap na ito ng dalawa, nabigla na lang may dinukot si Jude sa bulsa at lumuhod ito sa harapan niya. Oh, bakit ka nakaluhod? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka kay inay. Anne, aking mahal. Will you marry me? Nagulat naman si Anne sa sinabi ni Jude. Pero masaya ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Jude, tumayo ka nga dyan. Nakakahiya. Sagutin mo muna ang tanong ko. Napaisip si Anne. Alam niya na ito na din ang sandaling matagal niya nang inaantay. Oo. Tumayo ka na nga dyan. Salamat, mahal. Mula ngayon ay pinapangako ko na magiging mabuting asawa ko sa'yo. Niyakap niya ng mahigpit ang kasintahan. Sana naman ay tuparin mo na lahat ng pangako mo sa akin. Oo, mahal. Kailanman na hindi kita sasaktan. Mahal na mahal din kita, Jude. At ikinasal na nga sina Anne at Jude sa St. Therese Cathedral makaraan ng isang buwan. Hindi nagtagal ay biniyayaan din sila ng may kapal ng 3 malulusog na anak. Namuhay sila ng masaya at tahimik. Ang kwentong ito ay pagpapatunay na walang pinipiling panahon ang pagmamahalan. At kung sino man ang itinakda ng Diyos na magkatuluyan, ay mangyayari ito, anuman ang pagsubok na pagdaraanan nila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakayuko at nakaupo sa gilid ng king-sized bed na nababalutan ng kulay pink na kobre.